Pinapanatili ng Food and Drug Administration na abot kaya ang mga gamot sa bansa. Iyan ay sa pamamagitan ng implementasyon ng 12% VAT exemption sa mga piling gamot. Kung ano pa ang ibang mga programa ng FDA, alamin sa ulat ni Sheila Natividad. Nagpapatuloy ang joint inspection at monitoring ng Food and Drug Administration sa presyo ng gamot sa mga botika sa bansa, partikular ang mga value-added tax exempted. Ito ay bahagi ng isinusulong na quality healthcare kung saan nakikipag-ugnayan ng FDA sa mga partner agencies para matiyak na abot kaya ang gamot para sa mga Pilipinong may karamdaman. Para matiyak natin na itong mga gamot, lalong-lalo na po itong mga kasama sa VAT exempt ay nakakasigurado tayo na abot kaya, lalong-lalo na po sa mga pasyente ng cancer patients, may mga high cholesterol, hypertension, ganoon din po may mga kidney disease and even mental illnesses po, diabetes and of course kasama po yung mga sakit sa TB, cancer and diabetes, gaya na nabanggit ko kanina. Nagkakaroon din ng FDA ng evaluation ng mga gamot at bineberipika rin nila ang mga ito at dinaragdagan din ng listahan ng mga VAT-exempted na medisina para makamenos sa gastos ng mga kababayan. Tayo po ay periodically nagko-conduct ng review na sinusumite naman po natin sa Bureau of Internal Revenue. Sa ngayon ay wala pang naiuulat na paglabag sa ipinatupad ng FDA na VAT exemption sa gamot pero sinisigurado rin nila na ang mga gamot na binibili ng mga consumer ay rehistrado. Sa ilalim na rin ng direktiba ng Department of Health, ang FDA ang nagre-regulate at nag-iinspeksyon sa pamamagitan ng kanilang clusters sa iba't ibang lugar sa bansa. At kung senior citizen naman o person with disability, ay may karagdagan pang 20% discount sa bibilihing medisina. Samantala, maging sa inspeksyon ng mga peking gamot na nakapapasok sa bansa ay nananatiling nakabantay ang FDA sa tulong na rin ng Bureau of Customs. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.